Ang pagkakaiba ng assets at mga liabilities ay simple lang naman. Ang assets ay mga bagay na naglalagay ng pera sa iyong bulsa habang ang liabilities naman ay mga bagay na nagbabawas ng pera. Ang layunin mo dito ay palaguin ang iyong mga assets habang binabawasan mo ang mga liabilities. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mas detalyadong pagkakaiba sa pagitan ng assets at liabilities, at saka ipapakita ko sa iyo kung paano makakakuha ng mas maraming assets at mas kaunting liabilities. Kung nalilito pa rin kayo sa pagkakaiba ng assets at liabilities, pahintulutan mo akong ipaliwanag. Sa accounting, ito ay anumang bagay na maaaring gamitin para makadagdag ng pera. Gayunpaman, marami pa rin ang nalilito sa dalawa. Pag-usapan natin ang isang sikat na halimbawa, ang bahay. Ito ba ay isang asset? May ilan na mag-iisip na ang bahay ay isang asset. Pero maliban na lang kung balak mo itong ibenta, ang bahay ay maituturing na isang liability. Ito ay dahil ang bahay ay pinagmumulan ng ilang gastusin tulad ng monthly association fees at mga ilan pang maintenance na di mo maiiwasan. Sa madaling salita, hindi siya naglalagay ng pera sa iyong bulsa. Sa kabilang dako, kung plano mong ibenta ang bahay sa mas mataas na halaga, maaaring ituring ito na asset. Maaari mo rin tawagin na assets ang mga investment kung nagbayad ka para sa kanila. Bakit? Kasi ang investment ay makakabigay sa iyo ng expected na kita sa iyong ibinayad. Halimbawa, ang pagbili ng mga stocks, REITs at bonds ay pagbili ng assets dahil kikita ka ng pera sa pamamagitan ng dividends o pagbenta sa kanila na may tubo, o capital gains. Ipapaliwanag ko ang stocks mamaya sa video. Isa pang dapat pag-usapan ay ang kotse o sasakyan. Kapag binili mo ang isang sasakyan, ang halaga nito ay biglang bumababa ng malaki sa sandaling binili mo ito. Maituturing ba itong asset? May mga nagsasabi na dahil may value ang sasakyan at mabibenta mo ito kung kailanman, maaaring maituring ito na asset. Sa aking pananaw, ang isang mahusay na asset ay dapat nagbibigay sa iyo ng kita. Ang isang bagay tulad ng isang sasakyan na mabilis bumaba ang halaga ay hindi dapat ituring na asset. Bukod sa sari-saring maintenance na kailangan paggastusan, kung mabenta mo man ito ay tiyak na sa mas mababang presyo. Siyempre, may ilang mga exception dito gaya ng mga historical at collectible cars na tumataas ang halaga. Hindi namin tinutukoy ang mga bihirang kaso na iyon. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga pang-araw-araw na sasakyan ng mga tao. Tingnan naman natin ang pagkakaiba ng tangible sa intangible assets. Ang tangible assets ay mga pisikal na assets na maaari mong hawakan, tulad ng real estate, art, mga kagamitan, pera, at iba pa. Ang mga intangible assets naman ay yung mga hindi mo maaaring hawakan, hindi sila pisikal na bagay. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga brands, patents, copyrights, at iba pa. Para sa karamihan, ang financial, real o kahit tangible assets ay iisa lang. Ngunit hindi ito ganun kasimple. Ang mga real assets ay may intrinsic value. Ang intrinsic value ay ang tunay na halaga ng isang asset na walang impluwensya mula sa merkado. Kaya tinatawag silang real assets. Ang mga financial assets naman ay gumagamit ng market trading price para malaman ang kanilang halaga. Ibig sabihin nito ay maaari kang magbayad para sa isang asset na lampas sa tunay nitong halaga. Sa ganitong paraan ay mawawalan ka ng pera. Kung ang presyo ng asset sa merkado ay mas mababa kaysa sa tunay na halaga, malamang nakikita ka sa hinaharap. Sa kabilang dako naman, ang mga financial assets ay nagmumula sa mga contractual claims. Dalawang halimbawa nito ay mga stocks at bonds na ipapaliwanag ko mamaya sa video. Ang stocks at bonds ay itinuturing na mga tangible assets. Gagawin kong napakasimple ang pag-explain ng stocks para siguradong maunawaan mo sila sa dulo ng video na ito. Ang mga stocks ay ang pinakakilalang asset at may malaking potensyal na pagkakitaan lalo na sa mga marunong mag-invest. Ang mga stocks ay porsyento ng isang kumpanya.
Kapag bumili ka ng stocks ng isang kumpanya ay nagiging small time na may-ari ka na rin ng nasabing kumpanya. Pero small lang. Kung mayroon kang sapat na mga shares o bilang ng stocks, ibig sabihin ay may-ari ka ng mas malaking bahagi ng kumpanya, at maaari ka nang magkaroon ng voting rights kapag ang kumpanya ay gumagawa ng mga mahalagang desisyon. Mayroong dalawang pangunahing paraan para kumita sa mga stocks. Ang pinakakaraniwan ay ang tinatawag na capital gain. Ito ang pagbili mo ng isang stock at hinintay mo na tumaas ang kanyang presyo, at pagkatapos ay ibinenta mo na may kita. Ngunit palagi lang ba tumataas ang mga presyo? Hindi. Taas-baba ang mga presyo ng stocks. Ito ang linalarawan ng lahat ng mga graphs na nakikita nyo. Ang mga presyo ay maaaring tumaas at bumaba depende sa demand at supply ng merkado. Kapag mas mataas ang demand sa isang stock, mas mataas din ang presyo nito. Kaya kung alam mo na ang isang stock ay tataas ang demand sa hinaharap, dapat mong bilhin ito dahil tataas din ang halaga nito. Ibig sabihin, maaari mong ibenta ito sa mas mataas na presyo. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Kung mali ang iyong mga prediksyon at hindi tumaas ang presyo kundi bumaba, mawawalan ka ng pera. May mga nagsasabi na ito ay sugal. Ngunit kung alam mo ang iyong ginagawa at na-evaluate mo ang mga kumpanya na iyong binibili, kadalasan ay kikita ka. Ang pangalawang paraan para kumita ng pera sa stocks ay sa pamamagitan ng dividends, na inilalabas semi-annually, quarterly o minsan ay monthly. Ang mga dividends ay bayad sa iyo ng mga kumpanya sa pag-invest sa kanila. Kapag mas marami kang stocks, mas mataas ang dividend returns. Ang real estate o property ay maaari din maituring na asset. Bakit maaari? Dahil gaya ng nasabi ko kanina, ang pag-aari ng bahay para tirhan habang buhay ng walang plano na ibenta ito ay hindi isang asset. Ito ay isang liability. Ngunit kung mamumuhunan ka sa mga property sa mababang halaga para ibenta, ito'y nagiging asset. Sa halip na ibenta ang isang property, maaari mo rin itong paupahan para meron kang kita kada buwan. May iba't ibang uri ng property asset. Residential, industrial, raw land, commercial, at agricultural. Ngunit sa totoo lang, mahal ang asset na ito. Kaya ang pinakamadali na alternatibo ay bumili ka ng mga REITs, o Real Estate Investment Trusts. Sa REITs, ay magtitiwala ka sa isang kumpanya na mag-invest ng iyong pera sa mga real estate at bibigyan ka ng dividend bilang kapalit. Marami ang nagsasabi na magandang asset ito dahil nagbibigay sila ng mataas na dividend yields at long-term na appreciation bilang panlaban sa inflation. Ang skills ay maituturing na isang asset. Ang dahilan kung bakit ito itinuturing na asset ay medyo simple. Ang iyong knowledge o skill ay may halaga at maaaring magdulot ng pera. Ang isang kumpanya na nagbibigay ng mga solusyon sa software ay umaasa sa kanilang mga empleyado upang magbigay ng kinakailangang solusyon sa kanilang mga kliyente. Ang skill ng kanilang mga empleyado ay itinuturing na asset ng kumpanya dahil ito ang binabayaran ng mga kliyente. Ang value ng kanilang skill ay makikita sa dami ng pera na kanilang naipapasok sa kumpanya. Ngayon, paano ito ma-apply sa iyo? Malamang na wala kang kumpanya na kailangan na maghanap ng mga skilled na empleyado. Pwede kang maging asset kung matutunan mo ang isang mahalagang skill na alam mong kailangan ng mga negosyanteng mapalago ang kanilang negosyo. Ang pag-aaral ay mahalaga at habang mas lumalalim ang iyong kaalaman, mas tumataas ang bayad sa iyo. Ika nga, the more you learn, the more you earn. At dyan na nagtatapos ang video natin ngayon. Sana ay may natutunan kayo. Kung may nakuha kayong value ay sana pumayag kayong mag-like at subscribe sa channel. Maraming salamat sa pagnood at magkita ulit tayo sa susunod na video.